Alright mga idol, so ito na yung ina-assemble natin na power amplifier. So, case na lang yung kulang. So, gantong set, transformer, capacitor power supply, tsaka yung ating amplifier circuit na binuo natin nung nakaraang mga araw ay kahit ito lang ay pwede na natin itong mapatunog, pero ang kulang na lang natin dito ay amplifier case. Yan. Ito na yung gagamitin natin na transformer niya. Ito yung pinaka-final transformer na ikakabit natin dito. So dito pa lang ay malalaman na natin kung ano yung power output nitong ating power amplifier na to. Ang amplifier ay sa transformer talaga nanggagaling yung kanyang lakas. Yan. Testing natin with bulb. Voltage reading muna tayo. So, okay. So, low rail. Low rail yung nasa ano, okay yan. So, yung DC output. Ano ba yun? Ba't? Yun lang, walang DC out. Ano, millivolts. 0.0000. Yun, 00 millivolts. Oh. Wala tayong DC out mga idol. So, ito kasi malalaman ko na kung ano yung power output nitong aking amplifier. Alright, so ngayon testing natin. Ayan, so kitang-kita naman na napakaganda ng kanyang waveform. Walang kalubak-lubak. Ganda ng wave. Ilang volts to bago mag-clip? AC. So, sukatin natin. Ito wala pa tong load. So, makikita lang natin yung voltage niya bago mag-clip. Pero hindi pa natin malalaman kung ano yung kanyang power. O yung kanyang watts sa peak power. Ayan, so ayan, no, before clipping, ito yung clip, ayan voltage, clip. Ayan, before clipping, meron tayong 100, ayan, tapat natin dito, ayan, 96, ayan, 96 volts AC, pero wala pa tayong nilalagay na load. Ngayon, maglalagay tayo ng load para malaman natin kung ano yung ating power output. So, depende kasi yung power natin kung ano yung load na ilalagay natin, kung 4 ohms or 8 ohms. So, ngayon, ang i-load natin sa kanya ay 8 ohms. So, hindi tayo gagamit ng speaker kasi pag speaker ang ginamit natin, tapos tinodo natin, pwedeng masunog ang ating speaker sa sobrang lakas ng amplifier. Yung gagamitin natin sa kanya ay itong load, dummy load. Right, testing natin. Set natin ito sa ampere. Ampere natin, yan. Naka-ampere, voltage. Tapos dito tayo titingin sa ating scope. Testing na natin before clipping. Yan, clip. Yun, 11.5 ampere by yun, 87 volts AC. So, compute natin loads kung ilan yung power na ito. 11.5 by 87 volts. 11.5 multiply sa 87. So, yung power ng ating itong ginagawa nating amplifier ay nasa 1,000.5 watts sa 8 ohms. Dahil 8 ohms yung ating load, so ayan siya. So, ngayon subukan natin sa 4 ohms mga idol. So, siyempre pag 4 ohms, iinit ng gusto at itong ating heatsink. Sukatin natin sa 4 ohms kung ano yung nagbabago kapag 4 ohms yung ating nilagay. Ohms natin. Ayan, so ayan yung kanyang impedance. 3.7, 4, ayan, 4 ohms. Ngayon, kabit na natin sa, ayan,
AC. So sana walang umusok. Testing na natin. Clip. Yan. So 80. Yan, before clipping sa ating scope. Scope yan, 79.7, 20.3 dito. Sige. 79.7, 20.3. So, ayun. So, ito na. Dito tayo tumingin before clipping dito. So, lumalabas na 1,617 watts itong ating amplifier sa 4 ohms. Kapag 4 ohms yung load mo, yun yung dalawang speaker na pinarallel mo. Ayan. So, ayan. So, ayun yung nakuha nating data rito sa ating amplifier ay 1,000 watts sa 8 ohms at 1,600 watts sa 4 ohms. So, ayan. So, mga idol, so hanggang dito na lang. Thank you.